Kumusta po, Sitio Pangil? Ako po ulit ito, si Jimmy, ang apo ni Lolo Javier. Nandito ulit ako upang ibahagi ang ikatlong yugto ng kwento ni Lolo. Ngayon po ay isasalaysay ko naman kung paano nagumpisang manumbalik ang kanyang mga alaala. Dito rin po ay muli niyang makakaharap ang mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Nakaraang may kinalaman sa pagtugis sa mga aswang. Sa muli, kokopyahin ko lang po ang mga nakasulat sa lumang kwaderno ni Lolo Javier. Bagamat nakasalin na ito sa Tagalog upang mabasa na agad ng maayos ni Sir Jupiter. Hindi ako tinantanan ng napakaraming isipin noong gabing yun. Magdamag akong binagabag ng mga sinabi ni Ginoong Salvador, lalo na yung tungkol sa nakilalang araw niya sa Lanao. Sino kaya talaga ang taong yun? Talaga bang may kinalaman yun sa nakaraan ko? Tungkol naman sa nakaraang malabo sa alaala ko, sino kaya talaga ako? Ano ba talaga ang pagkatao ko? At bakit meron akong mga kakayahang iba sa pangkaraniwan? Sino kaya si Mariano? Siya ba ang sinasabi ng hasyendero na pupunta raw dito sa baryo para makita ako? Hindi ako nakatulog ng maayos. Tulala rin pagkagising. Itinuon ko na lang ang pansin sa pagtulong kay Kaindong sa mga gawaing bukid para makalimot kahit papano. Pasado 1:00 ng hapon nang dumating si Gaspar sakay ng kalesa. Pinapapunta ako sa bahay ni Ginoong Salvador. Mauna na raw ako kasi may susundain pa siya sa may ilog. Dalhin ko raw ang kahon na may itim na bato at isama na rin si Mateo. Agad naman akong nagpaalam kay Kaindong tsaka lumakad na papunta sa may lawa. Kasabay nga si Mateo. Pagdating namin sa bahay na bato, sinalubong agad kami ni Ginoong Salvador. Naroroon na pala ang mga kasabayan namin ni Mateo sa pagsasanay, pati na ang iba pang mga tauhan ng hasyendero. Siguro nasa 10 silang lahat na nakakalat sa loob at labas ng sementadong bakod. Inatasan ng matanda si Mateo na lapitan ng isang tauhan para malaman kung saan siya pupwesto, habang ako naman ay pinapasok niya sa loob ng bahay. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Sa may bakuran lang kasi kami pinapapwesto ni Gaspar noong nakaraan, tapos nakakandado ang mismong pinto ng bahay. Pansin ko kaagad na napakapayak lang pala ng itsura ng loob ng bahay na yun. Sala, kusina, banyo at 2 kwarto. Subalit, kapansin-pansin ang isang pahabang mesa na humahati sa gitna ng sala at kusina. Halatang gawa sa nara, tapos sinadyang ayusin para magsilbing altar. Dala mo ba ang kahon? Natigil ang pagtitingin-tingin ko sa bungad ng pinto nang magtanong ang hasyendero. Tumango naman ako, tapos kinuha sa bulsa ang kahon ng itim na bato. Pinalapit ako ng amo ko doon sa may altar at inutusang ihimlay sa bandang gitna ang kahon. Nilapag ko naman ito sa may paanan ng krusipeo.
Hindi ko rin napigil ang mga matang tignan pa ng maigi ang pahabang mesa. Kapansin-pansin ang bugkos ng mga tuyong tangkay sa bandang kaliwa. Sobrang tuyo na mahahalata mong napakatanda na ng mga ito. May tig-iisang kandila rin sa magkabilang gilid ng altar. May rosaryong puti na nakasabit sa krusipeo at may larawan sa bandang kanan. Larawan ng isang dalagang napakatamis ng ngiti sa maalindog na mukha. Yan ang aking ulikaiha, si Isabel. Biglang wika ni Ginoong Salvador. Napalingon naman ako sa kanya at nabanaag ko sa kanyang mga mata ang magkahalong hinagpis at galit. Gusto kong magtanong kung bakit hindi niya nakakasama ang kanyang anak. Subalit nabuhol ang dila ko. Ewan, pero sadyang hindi lang talaga ako usiserong tao. Mas gusto kong makinig kapag ang iba mismo ang kusang nagkikwento sa akin. Ilang minutong tumahimik. Umikit at pabulong na nagdasal si Ginoong Salvador. Pagkatapos ay sinabi niya sa aking maya-maya lang ay darating na ang taong nakausap niya sa Lanao. Ito raw ang sinundo ni Gaspar sa may ilog. Darating daw kasi ito gamit ang bangka. Kaya mabuting ihanda ko na ang sarili kung sakali mang kilala ko nga ang nasabing tao. Lumabas kami ng bahay at inatasan niya ang tatlo sa kanyang mga veteranong tauhan na magtungo sa baryo. Sinabihan niyang bantayan ng mga ito ang baryo at baka bumalik ang mga aswang. Mga bandang 3:00 ay natanaw na nga namin ang kalesang ginamit ni Gaspar. Pinagpapawisan na ako ng malamig kasi hindi ko sigurado kung ano ang dapat asahan. Napapahawak na lang ako sa kumakabog kong dibdib habang nagdarasal na sana nga siya na ang isa sa mga taong hinahanap ko. May kalayuan pa man ay natanaw ko ng dalawa ang kasama ni Gaspar. Isang may kapayatan ngunit napakatangkad na lalaki at isang babaeng nakadamit panlalaki at may yantok sa likod. Napalingon din ang mga ito sa tarangkahan kung nasaan kami ni Ginoong Salvador at kinawayan naman sila ng hasyendero. Hindi pa man nakakalapit at nakakahinto ang kalesa, ay napasigaw na ang lalaking matangkad. Javier, ikaw nga! Pagkatapos ay tumalon ang babae tsaka tumakbo palapit sa akin. Nakatayo lang ako na parang tuod ng mahigpit niya akong niyapos. Nanginginig at nangingiyak-ngiyak pa nga ito nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Hindi pa rin ako makapagsalita, bagamat ramdam ang unti-unting pagsakit ng ulo ko. Huminto ang kalesa sa tapat ng tarangkahan, tsaka mahinahong bumaba ang lalaking matangkad. Binati niya si Ginoong Salvador at yumakap na rin ito ng mahigpit sa akin. Javier, kumusta ka na ba? Siguro di mo kami naaalala, pero kami ito. Ako si Toto. Itong babae naman ay si Miriam. Kami ang mga kasama mo sa pangkat nating dati. Bale, 5 tayong lahat. Tayong 3 ni Miriam, tapos sina Mariano at Sargento Miguel. Natigilan ang lahat
nang bigla akong mapasapok sa ulo kong napakasakit na naman. Nasilaw ang utak ko sa mga larawang galing sa alaala ko. Nakita ko itong nagpakilalang Toto na kainuman ko sa ilalim ng isang puno. Nakita ko rin itong Miriam na sinasanay akong gumamit ng yantok. Higit sa lahat, nakita ko sila sa sandali kung kailan kinakalaban ko ang isang itim na aswang. May dalawa pa kaming kasama ngunit malabo pa rin sila sa isip ko. Ang naaaninag ko lang, ang isa ay napakalaki ng katawan. Kasing laki siguro ni Gaspar. Ang isa naman ay may hawak na itak na tanso ang talim. Kita kong tumilapon yung malaking lalaki, bagamat hindi pa rin malinaw sa akin ang itsura niya. Sa isang kisap mata ay napasigaw din si Toto nang mapasubsob sa lupa ang mukha. Itinutok ko ang baril sa halimaw ngunit nagulat na lang ako nang magawa na niya akong balyahin at inihampas sa katawan ng isang puno. Naputol ang alaala ko nang mapadaing ako dahil sa malalim niyang pagkalmot sa likod ko. Toto? Ikaw ba talaga si Toto? Pautal kong sabi nang maalalang kaharap ko ang pinakamatalik kong kaibigan sa pangkat. Subalit hindi ko na narinig ang kanyang sagot, sapagkat muli na naman akong nahilo at hinimatay. Nang magising ako ay naroon na ako sa loob ng kwarto ko sa bahay ni Kaindong. Nakita kong kasama ko si Mateo tapos naroon din si Manang Maming, ang manggagamot ng baryo. Sabi ng binata buong hapon at gabi raw pala akong nawalan ng malay. Tapos napakataas ng lagnat at grabe ang panginginig. Kaya minabuti na ng hasindero na ihatid ako pabalik ng baryo upang mapatignan sa manggagamot. Nasa labas daw ng bahay ni Kaindong ang matanda pati na sinang Ginoong Salvador at ang dalawang bisita. Subalit, mariing sabi ni Manang Maming na huwag munang papasukin sina Toto at Miriam hanggat hindi bumababa ang lagnat ko. Lumabas si Mateo para sabihin sa mga naghihintay na nagising na ako. Ako naman ay hinayaang makapagpahinga ang sarili habang ginagamot ni Manang. Pinahatiran na rin ako ng nilagang manok ni Kaindong para raw bumuti ang pakiramdam ko. Hapon ng araw na yon ay nahimasmasan na nga ako. Inakay na ako ni Mateo sa sala, kung saan naghihintay sina Kaindong, Ginoong Salvador, Toto at Miriam. Sumunod din sa amin si Manang Maming. Kako sa kanila, huwag nang mag-alala kasi maayos na ako. Isa pa unti-unti nang nangunguya ng utak ko ang mga nanunumbalik na alaala. Napakasaya ko noong hapong yun. Masaya kasi nakita ko na ulit ang kaibigan ko at isa naming kabaro. Iwas nga lang sila sa pagkikwento tungkol sa nakaraan at nang hindi masobrahan ang utak ko. Gayunpaman hindi ko napigil itanong kung ano ang nangyari nung gabing kinalaban namin ang itim na aswang. Sa laysay ni Miriam, nagkakahiwalay tayo. Una kang nawala nang mapatilapon ka malapit sa ilog. Ako naman ay nagawang makapagtago sa likod ng isang puno. Hindi na ako makalaban noon kasi balina ang isang binti at isang braso ko. Wala akong nagawa noon kundi pigil na umiyak habang naririnig ang daing ng mga kasama natin.
hanggang sa mismong ang aswang ang nagsabing hindi niya ako sasaktan. Haayaan niyang durugin ako ng kilabot at ako ang magsabi sa mga tao na hindi kinakalaban ang mga aswang. Naputol ang pagsasalita ng babae nang di niya mapigil na mapaiyak at manginig. Hinaplos naman ni Manang Maming ang likod nito. Pagkatapos si Toto ang nagpatuloy sa pagsasalaysay. Sugatan na ako noon, pero pinili kong tumayo nang makaalis na ang aswang. Una kong nakita si Miriam, pero iniwan ko muna siya dahil hindi ko na siya kaya akayin. Hinanap ko kayo ni na Mariano at Sargento Miguel pero wala talaga. Ang natagpuan ko lang mga bakas ng dugo malapit sa ilog. Mabuti na lang talaga at nahanap kami ni na Tiniente Gabon kinaumagahan. Si Mariano nahanap din sa may kalayuan pero tulala at lupaypay. Kayo lang ni Sargento ang hindi natagpuan. Narinig ko na naman ang pangalang Mariano. Ang taong minsang nagsabi sa aking hindi ako mahusay sa paghawak ng mga patalim. Subalit kahit anong halukay ko sa utak ko ay hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha. Ang nasisiguro ko lang, siya ang taong may hawak na tansong itak ng lumaban sa aswang. Tinanong ko si Toto kung sino ang Mariano na yun at kung kumusta na ito. Nabigla naman ako nang sinabi niyang si Mariano ay aking pinsang buo. Hanggang ngayon ay nakaratay pa rin daw ito. Nanghihina, nangangayayat at hindi makausap ng maayos. Doon na rin tsumempo si Miriam at tinanong si Manang Maming kung pwede raw ba itong sumama sa lugar na pinanggalingan namin sa may bukid noon. Naroroon daw kasi si Mariano at naisip ng babae na baka pwedeng mapatignan ito sa manggagamot. Napatingin naman ako kay Ginoong Salvador. Naisip ko kasing baka kailangan pa ako roon sa baryo. Tila ba nahulaan naman niya ang iniisip ko, kasing nginitian niya ako at sinabing, "Huwag ka mag-alala, Javier. Ayos lang. Ang totoo nga niya, naisip kong sumama na rin. Naging interesado kasi ako sa pangkat ninyo." Napagkasunduan naming magpalipas muna ng 3 araw upang makapagpahinga ako. Si Toto ay doon na rin tumuloy kinakain dong, habang si Miriam naman ay doon sa kubo ni Manang Maming. At sa 3 araw na yun, sadyang naging napakasaya ko. Oo, malihim ako at hindi mo basta mababanag sa mukha ko ang iba't ibang damdamin. Subalit ramdam ko noong unti-unti na akong nabubuo. Masaya kaming nagkwekwentuhan at nagiinuman ni Toto katulad ng dati. Doon kami pumupwesto sa ilalim ng napakalaking puno ng yakal malapit sa ilog. Sinasanay din niya ako ulit sa mano-manong labanan kung saan siya mahusay. Si Miriam naman ay matigas pa rin kagaya ng dati, lalo na pagdating sa pagsasanay ng kali. Nakita nga rin ni Ginoong Salvador ang mga pagsasanay namin at lalo siyang naging interesado sa maliit naming pangkat na mga gerilyang sundalo. Paglipas ng 3 araw ay bumiyahe na nga kami sa pamamagitan ng ilog. Ako, si Ginoong Salvador, si Toto, si Miriam at si Manang Maming.
iniwan sina Gaspar upang bantayan ang baryo, kasi naririyan pa rin ang banta ng mga aswang sa paligid. Ang itim na bato naman ay dala ng hasyendero. Papunta kami noon sa Bukidnon kung saan ang kuta ng mga gerilyang sundalo. Naroroon din daw ang mga pamilya namin. Sadyang may pinuntahan lang daw sina Toto noon sa Lanao nang magkatagpo sila ng amo ko. Tuwang-tuwa naman ang mga gerilyang sundalo sa kuta nang makita kaming paparating. Mainit nila akong sinalubong. Si Toto naman ay hindi magkandamayaw sa pagsabi sa kanilang huwag akong masyadong biglain. Sinalubong din kami ng sinasabing si Teniente Gabon. Siya raw ang isa sa mga pinuno ng kutang yon na lumalaban sa mga mananakop na Hapon. Ang nawawalang si Sargento Miguel kasi raw ay pinuno lamang naming mga manunugis ng aswang. Isang pangkat na binubuo lamang ng 5 katao. Sinamahan kami ni Teniente Gabon papunta sa kubong kinaroroonan ni Mariano. Kasama raw nitong naninirahan doon ng isa pang sundalo habang hindi pa ako natatagpuan. Oo, yun nga rin mismo ang kubong tinutuluyan ko sa kuta. Sa katunayan nga ay tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga alaala sa utak ko habang naglalakad. Magkahalo rin ang nararamdaman ko. Lungkot, panghihinayang, kaba, saya, basta lahat-lahat na. Mga damdaming biglang nilamon ng kilabot nang makaharap ko na ang mismong kubo. Hindi ko maintindihan noong una. Basta bigla ko na lang naramdaman ang parehong mabigat na presensya galing sa mga aswang sa baryo. Nagpalinga-linga pa nga ako kasi baka may nagmamanman pala sa amin. Pero wala naman. Kumatok si Teniente Gabon. Pinagbuksan ng sundalong kasama ni Mariano. Pumasok kami sa kubo. Tumuloy sa kwarto ni Mariano at agad na pa, Jesus Mariosep, ang manggagamot nang makita ang sinasabing pinsan ko. Nanlalaki ang ulo ko nang lumapit ako sa kawayan niyang papag. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa at naalala ang makisig nitong pangangatawan. Ang dati ay mayabang niyang tindig kapag nakahawak ng patalim. Ngayon ay tila lantang gulay na sa harap ko. Mariano? Mariano, anong nangyari sa'yo? Mariano, ako to, si Javier. Lalapit pa sana ako upang hawakan ang kanyang kamay. Subalit pinigilan ako ni Manang Maming. At sinabing, hindi yun ang pinsan ko. Nabigla kaming lahat na naroroon sa sinabi ng manggagamot. Bahagya pang ang kumunot ang noo ni Miriam dahil nainis sa narinig. Hanggang sa sinabi ni Ginoong Salvador na mukhang tama nga si Manang. Napatras ako. Lumapit naman sa papag si Manang Maming. Nagsindi ito ng iilang mga kandila tapos nagsimulang bumigkas ng isang orasyon. Hindi ko maintindihan ng kanyang mga sinasabi. Bukod sa nasa ibang wika ito, hindi rin gumagana ng maayos ang utak ko dahil sa magkakahalong damdamin. Binabantayan na nga ako ni Toto at baka himatayin na naman daw ako. Ilang minuto pa nagsimulang umungol si Mariano.
Lumalakas din ang pag-uusal ng orasyon ni Manang hanggang sa nagulantang na lang kaming lahat ng biglang maglaho ang pinsan ko. Ang tanging nakita namin sa ibabaw ng papag ay mga tuyong tangkay ng kung anong halaman. Natahimik kaming mga sundalo. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Subalit, kapansin-pansing may nalalaman ang hasyendero, batay sa nababanaag ko sa malungkot at galit niyang mga mata. Nilingon ko ulit ang mga tangkay at naalala ang mga piraso ng kahoy na nasa ibabaw ng altar sa bahay bakasyunan. Sunod naman akong tumingin kay Manang Mameng. Magtatanong na sana ako nang bigla siyang magsalita. Gabunan. Isang aswang na gabunan ang may gawa nito. Kinuha at tinago niya ang totoong Mariano upang paglaruan at kainin. Tsaka nang iwan ng isang huwad na kapalit. Karaniwang gawa sa katawan ng saging o mga tangkay ang kapalit, ngunit pinagmumukhang buhay na kawangis ng taong pinalitan. Tanong naman ni Miriam, kung ganon patay na po ba ang totoong Mariano? Umiling-iling si Manang Mameng tsaka sinabing hindi siya sigurado. Maaaring patay na, ngunit maaari ring pinapahirapan pa rin hanggang ngayon. Isa raw kasi ang mga gabunan sa mga pinakamakapangyarihan pero pinakasira ulo sa mga aswang. Naliligayahan ang mga halimaw na ito kapag pinaglalaruan ang kanilang mga nahuli bago kainin. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Pinapakulo ng mga alaalang may kinalaman kay Mariano. Mga alaalang simula pa noong mga bata pa lang kami hanggang sumalakay ang mga hapon. Tapos ay ang mga sandali kung kailan tinalaga kami sa maliit na pangkat upang tumugis ng mga aswang. Kailangan nating mailigtas si Mariano. Kung sakali mang buhay pa siya, kailangan nating mailigtas ang pinsan ko. Bigla kong bulalas kaya't napalingon ng mga kasama ko sa akin. Tinapik naman ako ng hasyendero sa balikat, tsaka sinabi niyang, hindi madaling kalaban ang mga gabunan. Iho, tandaan mong ang gabunan, ang karaniwang pinakamalakas sa isang tribo ng mga aswang. Kadalasan sila ang pinuno at ang pinakamatatanda. Hindi nga sila tinatablan ng mga pangkaraniwang pangontra gaya ng bawang at asin. At kaya rin nilang maglakad sa ilalim ng tirik na araw na parang pangkaraniwang tao lang. Anong gusto niyong gawin ko? Ang tumulala na lang habang posibleng buhay pa at pinapahirapan si Mariano? Ang gayahin kayo na walang ginagawa gayong napatay din ng isang gabunan ng anak ninyo? Natigilan ako sa naibulalas ko sa amo ko. Maging siya man ay namutla rin, tsaka napayo ko. Pinagsisihan ko agad ang sinabi ko ngunit umuurong ang patawad sa aking dila. Ilang sandali pa ay pabulong niyang sinabi sa aking, isa lang ang buhay na meron tayo, Javier. Hindi natin ito dapat sayangin para sa wala. Ayaw kong magpadalos-dalos. Gusto kong siguraduhin matatapos ko ang halimaw na yun at sisiguraduhin maipaghihiganti ko si Isabel. Napahiya ako. Yumuko at naglakad palabas ng kubo. Susundan sana ako ni Miriam ngunit pinigilan siya ni Tiniente Gabon.
Narinig ko rin sinabi ni Toto na hayaan muna akong mapag-isa at makapag-isip. Subalit sagot naman ni Miriam, "Kilala mo yung Javier na yan, Toto. Oo, tahimik at mahihain niyang baliw na yan pero mapusok yan. Kapag nadala ng damdamin, duda akong nagbago na ang ugali niya lalo pat bumabalik na ang alaala niya." Dumiretso ako sa may ilog kung saan madalas kaming nagpapalipas oras ni Mariano noon. Hindi nga ako sinundan ng mga kasama ko. Lupaypay akong naglakad-lakad sa paligid ng kuta. Doon sa mga bahaging naaalala kong hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Iniisip ko pa rin kung ano ang dapat kong gawin gayong alam kong nasa alanganin si Mariano. Hanggang sa hindi ko na malayang nasa may likod na pala ako ng kubo namin ni Mariano. Pansin kong wala ng tao roon. Marahil ay naroroon na sila sa kubo ng tinyente. Pumasok ako. Ilang minutong tinitigan ang mga tuyong tangkay sa ibabaw ng papag ni Mariano. Pagkatapos pumunta ako sa kwarto ko. Saka hinila ang isang maleta mula sa ilalim ng papag ko. Binuksan at pinagpawisan ng malamig nang makita ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng nakaraan ko. Isang pistola, isang rifle, ilang mga tambak bala at isang itak. Kung ayaw nilang kumilos, ako na lang. Bahala na. Mapanganib ang masidhing damdaming ginatungan ng kapusukan. Talaga nga kayang tutugisin ni Javier ang aswang nagabunan. Mahahanap kaya niya ito at magtatagumpay kaya siya sa binabalak? Makikita pa kaya niyang buhay ang pinsang si Mariano? Lalong nagiging kakabakaba at kapanapanabik ang mga pangyayari dito sa ating kwento. Kaya naman abangan ng susunod na yugto ng Sundalong Bantay. Dito lamang sa Sitio Pangil.